Grabe, walang puso itong dog groomer na 'to, panoorin niyo. Anong gagawin niyo kung ganito i-handle ng mga dog groomer yung mga fur babies niyo? Ito yung reason kung bakit willing akong gumastos ng sobrang mahal para lang magupitan yung fur baby ko at hindi nagkakaroon ng problema. Marami na kasing business owners ngayon na nag-o-open ng business na related sa pets or animals pero hindi naman talaga passionate sa mga hayop. Kaya ganito ang nagiging result. So dapat talaga as a fur parent, kung mahal nyo talaga yung mga pets nyo, dapat marunong tayong mamili ng mga groomers. Hindi yung kung saan-saan lang or kung saan ang mura. At eto pa, tignan nyo yung post ni Angel Day. Isa siyang influencer slash vlogger. Ganito lang naman ang nangyari sa mamahalin niyang pusa. Parang binugbog. Yan daw ay matapos i-groom yung pusa niya ng 7 hours. Grabe naman yun. Daig pa ang nagpariband ng pusa sa sobrang tagal niyang i-groom. Tapos, ganito pa ang magiging itsura, di ba? Kawawa naman yung pusa. Ang sabi pa ni Angel Day sa kanyang Facebook post, gusto daw niyang kasuhan yung vet na gumawa neto sa pusa niya. FYI lang ha, magkaibang pet clinic or pet salon yung video kanina at yung pet salon na nag-groom sa pusa ni Angel Day ng 7 hours. It only proves na sobrang dami talaga yung nagkalat ng mga ganitong pet salon or pet shop or pet clinic na hindi passionate sa ginagawa nila at ganito na lang kung ituring nila yung mga hayop or ating fur babies. Share ko lang ha, meron akong dalawang fur babies dito, isang chihuahua at isang 10-year-old na Shih Tzu. At mapili talaga ako, maarte ako kung saan siya magpapasalon or magpapagroom. Sa mga magtatanong dyan, merong bagong bukas na clinic or salon sa SM Aura. Ang pangalan niya is First Class at doon ko pinapagroom yung 10-year-old Shih Tzu ko. At gumagastos lang naman ako ng almost 5,000 pesos para lang magupitan yung aso ko. Dito kasi may mga free treats at ganito yung itsura nung Shih Tzu ko after niyang magupitan. Ayan, mukha naman siyang happy. Hindi siya mukhang na-trauma sa kung ano yung pinaggagawa sa kanya. Ikaw ba naman yung busugin ng free treats? At meron silang bathtub, mga ganyan. Kaya sobrang mahal nung services nila. Pero sure ako na maganda yung treatment nila sa aso ko, especially na 10-year-old na siya. Kaya naman garon ako ka-picky when it comes sa mga salon or mga tao na mag-handle sa aso ko. So ang lesson dito, mamili kayo ng mga dog groomers or pet salon, pet shop kung saan nyo pinapag-groom yung mga aso at pusa or kung ano-anong hayop pa yan. Dahil baka sa kakahanap nyo ng affordable or mura, baka naman ihayop din yung mag-handle sa mga fur babies nyo. At matulad dito sa aso na to na parang binalibag lang na parang lechon at dito sa pusa ni Angel Day na parang binugbog at pwede pa tong makaapekto sa health nila ha. Kayo ba, meron ba kayong bad experiences sa mga pet salon or pet groomers na nag-handle sa mga babies nyo? Comment down below para maging aware ang lahat sa mga ganitong klaseng businesses or business owners.